Hello, good afternoon sa inyong lahat. So, ako po si CJ Lumibaw, ang inyong teacher for the subject Logic and Design. Okay, so may topic tayo ngayon. Kung mapapansin niyo, last time nagpa-advance reading ako sa inyo or nagpa-advance memorization ako sa inyo ng table na ito. Okay, so guys, makinig maigi. Itong table na to, dito tayo magbabase sa computation natin ng yung tinatawag nating data storage conversion. Data storage conversion. Okay, so data storage conversion. Ibig sabihin yan, for example, meron tayong ganito. Meron tayong like 1 MB, convert natin sa kilobytes, yung mga ganon. Mga terms na ganon. Yung mga terms na kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, yung mga ganyan. So, for example, magko-convert din tayo ng petabyte. Convert natin siya from petabyte to kilobyte, ganyan. Tapos from kilobyte to gigabytes, ganyan. Mag-convert tayo ng ganun. Okay, so, kinig maigi. So, may formula tayo dito. Magsusulat ako ng formula. For example, meron tayong 101 MB. Okay. 101 megabytes. So, magsusulat tayo ng ganito. For example, meron daw tayong 101 megabytes. Tapos, may equals dito. Line. Tapos, bits daw ang kailangan hanapin. Bits. Okay. So, ito yung bits. And ito yung megabytes. So, from megabytes daw, 101 megabytes, ilang daw, sa loob ng 101 megabytes, ilan daw yung bits na meron doon. Okay? So, ganito. Magsusulat tayo dito, 101 MB, megabytes, multiply. Okay? So, ganyan. And then, sa baba, okay, so may parang divide dyan, di ba? So, sa baba, ang ilalagay natin ay yung megabytes. Okay? So, per 1 MB, sa bawat MB, merong, ano kasi, dito megabytes yan Megabyte yan, di ba? So, dadaan muna tayo kay kilobytes. So, sabi niya dito, per 1 megabyte, meron daw 1024 kilobytes. 1024 kilobytes. Okay? So, nandito na tayo. Tapos, go ulit tayo ng ganito. Ganyan. Go ulit tayo ng line. So, per 1 kilobyte naman. So kanina, MB dito, di ba? MB yung nandito dito MB. Tapos dito KB naman. Ito, si KB, lalagay natin siya dito. KB. Yan. Tapos, lagay natin si kilobyte. So, per 1 kilobyte ay merong 1024 bytes. Okay, so sorry po sa sulat ko. Naka-mouse lang ako. So, meron tayong 1024 bytes. Okay? So, wala pa tayo dun sa bits na hinahanap natin, which is ito. Wala pa tayo dito sa bits. So, gagawa ulit tayo ng line. Okay? Go ulit tayo ng line. Ito yung line natin. So, 1024 bytes ay sa isang byte daw, sa isang byte, ganyan, isang byte, 1 byte, ay merong, so, per 1 byte, ay merong 8 bits. Okay, 8 bits. Okay, so ganyan. So, 101 MB, 1024, 24 bytes, and bits. Ganyan, di ba? And next naman, ang gagawin natin, i-cancel natin to. Cancel out, cancel out, cancel out, cancel out.
and cancel out. Yan. So, compute naman natin yan kapag na-cancel out na natin sila. 101 MB multiply by 1024 multiply by 1024 tapos multiply by 1024 ulit tapos multiply by 8. Okay, so compute natin yan. Compute natin yan. 101 times 1024 times 1024 times 8. So, ang sagot natin 8, 4, 7, 2, 4, 9, 4, 0, 8 bits. So, ito po yung sagot, okay? So, ganyan. Ilalagay po natin siya dito. Ayan, isulat natin. 8, 4, 7, 2, 4, 9, 4, 0, 8 bits ang meron dyan. Okay? So, first example natin yan. So, ibig sabihin yan, nag-convert tayo ng 101 MB, kinonvert natin siya into bits. So, sa loob ng 101 MB, merong 249,408 bits. Yun po yun. Okay, so number 2. Dito naman. What if ito kasi pababa siya eh. What if pataas naman? What if sabihin natin bits to megabytes, ganyan. Babalik naman tayo. Instead of from megabytes to bits, ang gagawin natin, bits to megabytes naman. Okay. Number 2 tayo. Sabihin natin 110,500 bits. Convert natin siya into megabytes. So, ibig sabihin niyan, pataas tayo, pataas. Okay, ito kanina, pababa. Okay. So, magsulat tayo dito, just like this one, magsusulat tayo ng 110,500 bits. Tapos, instead of multiplication, division tayo, guys, ha? Division. Kapag pataas yung unit from bits to greater, division ang gagamitin natin. Ayan. Sorry sa sulat ko, guys. Okay. So, si bits, lagay natin dito. Bits. Just like this one, nilagay natin sa baba. And per bits ay merong per 8 bits. Yan, per 8 bits. Ayan o, sabi niya, per 8 bits is merong 1 byte. Per 8 bits, merong 1 byte. Tapos divide ulit, wala pa kasi tayo sa megabytes. Tapos, lagay natin dito 1024 bytes. Okay, so 1024 bytes. Meron daw 1 kilobytes. Nasa baba naman. Dito nasa taas, dito nasa baba naman. Kilobytes. Okay? Ayan. Tapos, since wala pa tayo sa megabytes, another line ulit. Another division. So, per 1 kilobyte daw, per 1 kilobyte. Ay, dito. Per 1, tawag dito tuloy, nasaan ba yan? So, okay, so, dito. Per 1, tawag dito, per 1 MB pala, per 1 MB,
Sorry guys, sa sulat ko. Per 1 MB, ganyan. So, per 1024 kilobytes, merong 1 MB. Ayun po guys. Sorry, medyo nalito ako. Okay? Ayan. Ganyan lang po siya guys. Dito, pababa, dito pataas. Okay, so calculate natin yan. Cancel out natin to. Ka-cancel out natin yung mga yan. Kasi MB yung hinanap natin, nandito tayo sa MB. Okay, so divide natin yan. Sa baba guys, sa baba. So, 11,0500 divided by 8. Tapos divided by 1024. Tapos divided by 1024 ulit. So, meron tayong ganito. Meron tayong 0.0.01 7 ay nako, sorry 0.01317 2 ay nako 2 6 2 6 5. So 0.01 317 26265. Okay. Dito, ang kukunin lang natin yung 4 decimal places, which is magmula dito hanggang dito. Pero pwede natin to i-round off. Pwede rin tayo mag-round off, guys. Hindi, dito pala hanggang dito. Yan. Pwede tayo mag-round off dyan. So, asan na ba yun? 26217. Ang lalagay natin dito, ang sagot natin dyan ay 0.01317 only. Ganyan. 5 decimal places. Okay, yan guys. Ito, kapag nasagot na natin, hindi i-discard nyo na to, hindi na to kailangan. Pero kapag ito mas malaking number, greater than 5, pwede tayo mag-round off. Pwede tayo mag-round off. Pwede yan maging 8. Okay? Goods naman na. 0.0131. Okay. So 0. Nasa na ba yan? Kunin natin yung last example dito. 0.01. Hindi, yung 4 decimal. Oh my god guys. Ito lang pala. Sorry. Ito lang pala. 0.01132. 0.0132. 2 dapat to. 2 dapat to. Wala na to. Wait, nasaan ba yung erasure? Wala na to. Kasi itong 7, mas malaki. Mas malaki yung 7. Siyempre, i-round off natin to. Only for 4 decimal places, guys. Sorry. Only for 4 decimal places. .0132 MB. Okay? So, next examples naman natin. Gawa tayo ng bagong example. Okay, so ganito. So, ganito naman yung next. Meron tayong 409. Ay, okay. So, sorry dun sa nasulat ko, guys. 4096 bytes. Nagre-record ba? Okay, so nagre-record nga. Bytes. I-convert daw natin siya sa kilobytes. Okay? So, madali lang yan. From bytes to kilobytes. So, 4096
bytes. Convert daw natin siya. So, ito, pataas guys, pataas. From bytes to kilobytes. Anong gagamitin natin? Divide. Division, divide. Tapos gawa tayo ng line dito. Okay, so titignan natin yung chart. Sabi niya dito, bytes to kilobytes. Okay, so bytes to kilobytes. So, ito lang yan. Lagay natin yung bytes dito. Since pataas tayo, yung number ay nasa baba. Yung malaking number ay nasa baba. 1024. So, sa isang 1024 bytes ay may 1 kilobytes. Okay? Tama. So, cancel natin to. Cancel natin yan. And then, ilan? 4096. 4096 divided by 1024. So, meron tayong 4 kilobytes. 4 kilobytes. Ito, 4096, i-divide natin sa 1024. Meron tayong 4 kilobytes. Okay, so another example. 576 GB. Ano raw ang MB? Sa loob ng 576 GB, ilang MB raw ang meron? Okay. Sulat tayo dito 576 GB. Wait lang. Sorry. Madumi na. Multiplication guys ang gagamitin natin dito kasi pababa tayo pababa. Dito kanina pataas pero dito pababa. From MB, i-convert natin siya sa from GB, i-convert natin siya sa MB. So multiplication. Ganyan. Lagay tayo ng line dito. So si GB nasa baba as always. Tapos since multiplication nito, dapat dito yung 1. Tapos sa 1 GB, meron daw, sa 1 gigabyte meron daw 1024 MB. So, ayan guys. Since nasa MB naman na tayo, cancel out na natin yan. Tapos, multiply natin. 576 multiply by 1024. Meron tayong 589,824 na MB. So guys, ilagay natin yan dito. 589,824 MB. Ayan. So, okay. So, another example. Ano pa kaya? Ito. 2.5 terabytes. Ko-convert daw natin siya sa kilobytes. So, ayan. Sige, gawin natin. Sulat ulit natin dito, 2.5. Hindi na masyado mabasa. 2.5 TB multiply by hindi. Lagay na natin dito, TB. Ganyan. Since ano tayo, since pababa, multiplication, lagay natin yung maliit na number dito sa baba. Yan. Okay, so,
sa isang 1 terabyte, meron daw 1024, sa isang terabyte, meron daw 1024 gigabytes. 1024 GB. Okay? Ayan. So, multiply ulit. Wala pa tayo sa... Wait. Multiply ulit. Wala pa tayo sa kilobytes. So, isang GB... Sa isang GB... Oh my God. Meron daw sa isang GB, sa isang gigabyte, meron daw 1024 megabytes. Ayan. So, malapit na tayo. Multiply ulit. Wala pa tayo dyan sa kilobytes. Sa isang MB, meron daw 1024 kilobytes. Ayan, since nandito tayo sa destination natin, cancel out na natin yung ibang unit. Ayan. And then, calculate. 2.5 times 1024 times 1024 times 1024. Ayan. So, ang sagot natin, guys, 2, 6, 8, 4, 3, 5, 4, 560 kilobytes. Tapos, lagay natin yan dito. Okay? Sige, lagay natin 2, 6, 8, 4, 3, 5, 4, 5, 60 kilobytes. Okay, so yan po yung data conversion natin. Magkakaroon po tayo ng few examples sa mga susunod na meetings natin. Thank you for watching this video and I hope nakapag-take down notes din kayo, nakapag-scratch din kayo dyan sa papel nyo habang fina-follow natin itong process na to. So, again, ito po yung kailangan yung sundan. Kapag pababa kapag pababa po yung unit natin, multiplication po ang gagamitin. Pero kapag pataas po yung unit natin, division ang gagamitin natin. Okay? So, ayan po. Thank you very much for watching this video.